Hello po. Ayan, good evening everyone. Ayan, shoutout po sa lahat ah. Nako. Ayan, pasensya na wala akong live kahapon. Kasi nga, meron akong lakad kahapon. Ayan, pa-like and share po ah. Wait lang. Labo ng ano. Good evening po. Ayan, pa-like and share ng live. Pa-like and share ng live. Ayan, 56 million viewers. Shout out po. Ayan, mega love shout out. Good evening, good evening. Ma'am Erlinda Galisa, ba't ang labo ng salamin ko? Wait nga lang. Kapalit tayo ng salamin. Ito na lang, para malina. Labo. Yan, para turn na sa scarf natin. Yan, malinaw. Ayan, miss you so much, Barda. Ayan, good evening, Mamang. Good evening, Madam Pickles. Good evening, Madam Pickles. Good evening, good evening, good evening. Ayan. Ayan, buti nakaabot ng live, Madam. Lagi na lang kasi ako, Team Replay, Mamang. Ayan, Mama Edna Kapunihan, shout out po. Good evening po, Mamang. Ayan, good evening. Mamang, may you have nice evening. Same to you, Ma'am Trini Laureles. Ma'am Kaisilin Pineda, good evening po. Ayan, hello, Mama Ira Katanyag, Mama Rockwell. Ayan, Sis Rockwell, shout out. Pinky Custodio, good evening po, Madam Pickles. God bless. Ayan, good evening, Madam Pickles. Ma'am Edna Kapunan. Ayan. Kapunihan, sorry. Ayan, Mama Maria de la Cruz. Good evening, Mamang. Ayan, Ma'am Susan Tiangson. Ayan, miss you so much, Barda. At Mama Tessie. Tessie Noynay. Shout out po. Ma'am Debigs, ayan, shout out. Hello po, good evening sa lahat. Ma'am Erlinda Gilyar, shout out po. Ma'am Erlinda Aguilar, sorry. Ayan, shout out po. Ma'am Erlinda Galiza, shout out. Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. 77 million viewers. Sa lahat po ng nakantabay sa live natin ngayon at sa ating chikahan, of course, at sa ating benggahan. Ay, benggahan. Bengador. Hindi, joke lang. Ating chikahan at ang ating talastasan. Well, of course, ang magiging topic natin ay itong ang Philstar na ginawan na ng fake news ng mga basher. Oo, ng Barda. Oo, at Jim Panot, tukoy na ng Cyber Crime Division, no? Sa hindi po kasi nakakaalam. Oo. Ako po ay kaibigan ko po ang USEC.
Oo, USEC, secretary ng CICC, cybercrime. Nandun nga tayo nung naimbitahan tayo during Christmas party ng Cybercrime Division at ng buong CICC. Sorry. At tayo ay vlogger din, kilala tayo as vlogger ng 'di ba, administrasyon. So ayan, shoutout pala kay Yusek, ayan, Aboy, ayan, ang ating munting attorney na kaibigan, ayan. Kala ni Jim Panot basta-basta lang ako, no? Ay nako, Jim Panot. Good evening. Kaya nga sabi ko nga pagseseryosohin ko yan si Jim Panot. Kawawa ang buhay niya, magkandaleche buhay niyan. Evening po, ayan, okay pa ba tayong mga, ayan, barkada, kaway-kaway mga kabarda. Sabi ni Ma'am Annabel, ayan, Maherano, nasa showbiz kasi tayo, wala tayo sa politics. Pero kung gusto naman ni Jim, di ba, why not coconut? Hello po, Madam Barda Panatag. Ito pala according kasi nagtanong din ako. According sa cybercrime, guys, kahit na for example, netizen ka. For example, private netizen ka at ikaw ay nakakaranas ng depression, stress sa mga nilalabas na balita ng isang fake news. Especially for example dito kay David, okay? Kung kayo ay nakakaramdam, no, ng stress, depression, nakakaapekto sa mental. Okay, mental health nyo. Okay, especially sa body and mental capacity ng inyong katawan. Pwede po kayong magdemanda sa cybercrime. Okay? Legit po 'yan. Okay? So kung merong mga gustong magdemanda diyan at ipatrace, kung sa tingin nyo kayo ay kasi dadaan naman kayo sa dadaan kayo sa tawag dito, psychiatrist, okay, ng cybercrime, kumpleto ang cybercrime, para i-check kayo kung talagang totoo yung sinasabi nyo at ano ba yung mga dahilan kung bakit kayo magdidemanda or bakit nyo ipapakulong itong tao na ito. Dahil sa fake news, ganon. Affected kayo sa mga fake news na pinapahayag nitong tao na ito, nilalabas ng tao na ito. So, pwede kayo, individual person, pwede po kayo na magdemanda. Okay? Tignan nyo nga ma-segue tayo ng konti. Tignan nyo nga si Sentry. Tignan nyo nga yung mga abogado, 'di ba? Kahit na sino, meron silang karapatan magsampa ng kaso sa mga private or public, okay, servant as long as pasok sa criteria, 'di ba? So pasok naman kayo sa criteria mga kabarda dahil isa kayong supporter ng mga artistang ito at sa tingin nyo ay na i-stress kayo at ito ay malaking banta sa kalusugan nyo, itong lumalabas na mga issue. So pwede kayong mag-demand ng demanda. Okay? Attention seeker yang si Panot. Dapat di na patulan. Waste of time, sabi ni Rockwell. Hello, Madam. Good evening po. Hello, Madam. Barda Panatag. Ayan. Good evening. Ayan, Madam Pickles. Ayan, kamusta na po tayo mga kabarkada? Matatag pa rin no matter of what BND status. Sabi ni Ma'am Raquel Book. Ayan. Good evening, Mamang. Sabi ni Potencia na Santos. Ayan. Evening po. Ito paalala ko lang, wala pong bayad ang magdemanda. Okay? Hindi nyo kailangan ng pera pag magdemanda.
kailangan nyo lang dyan, kung mayroon naman kayo, wala kayong public, wala kayong attorney, pwede kayo sa PAO, di ba? So, binibigyan ko lang naman kayo ng idea. Okay? Pero hindi ko sinabing idemanda nyo si Jim. Okay? Like, Raquel, sis Raquel said, wasting of time. Pero kung gusto nyo seryosohin at visit na talaga kayo, pwede nyong pakasuhan yan. Okay? Good evening po, Mamang Pickle. Share ko live mo, Mamang. Salamat po, Ma'am Pamela Bellarmino. Pa-share po sa mga pages at sa mga GC nyo, kung ano man GC ang papasukan nyo. Ayan. Buti nakaabot sa live mo. Lagi na lang kasi akong team replay. Ayan. Good evening, Mamang Pickles. Ayan. Shout out po. Ma'am Pamela Bellarmino. Ma'am Helen Ventura. Good evening, Madam Pickles. Ayan. Ma'am Rosalinda Bareno. Ayan. Good evening, Mamang Pickles. Good evening. Kasi ang daming nagsasabi sa akin na kaya ako nabanggit to na i-ere ito dito sa akin live. Kasi maraming nagtatanong sa akin na, Mamang, ba't hindi kasuhan si Jim? Okay, Mamang, actually, kung kakasuhan ng Likaw Ko family yan, easy lang. Napaka-easy. Pero syempre, iba pa rin yung alam naman na nilang fake news, alam naman nilang gumagawa ng ikakabaksak ni David at ng karir ni David. Alam naman nila pati na hindi maapektuhan yung karir ni David dahil nga sa mga fake news na lumalabas. Okay? So, pag-usapan natin itong Philstar. Okay? Kaka-live mo lang ba, Mamang? Napanood ko Fast Talk yung si Barbie at David. Nakakakilig talaga sila. Sabi ni Ma'am Maria Ursula. Ma'am Maria Ursula, wala raw kayong na-debunk kahit isa ni Barda United at ikaw, Mamang. Paano walang na-debunk? Ma'am Pamela Bellarmino. Debunk na nga. 'Di ba? Paano wala na debunk? 'Di ba? Siya ang walang na debunk ni isa, 'di ba? Siya ang walang na debunk ni isa sa lahat ng lumabas na fake news niya. 'Di ba? Anong na debunk niya sa atin, 'di ba? Wala naman siya ni isa na debunk talaga, 'di ba? O yung sa nilabas nila sa sa ba't nawala? Wait. Yung na. Ayan na, okay na. Unang-una, debunk na nga sila. Debunk na nga sila na edited lang yung lumabas at naipakita natin kung paano lang kasimple yung ginawa nilang editing. Paanong hindi na debunk? Saka unang-una sa lahat, 'di ba? Yung picture nung Alex Manalang, Diyos ko, kumuha pa sila, 'di ba? Kumuha pa sila yung pangit na anggulo. 'Di ba? Pangit na anggulo talaga yung nakuha nila, 'di ba? So obvious na, tapos eto pa. 'Di ba? Lumabas nga doon mismo sa nilabas ni Barda United na AI generated. Ni-read ng AI kasi AI yung na lang nila ngayon, sa totoo lang. Nakakatawa itong sila Jim. Kasi sa AI na lang sila umaasa. Kasi nga walang update ang Barda. Totoo yun, mga kabarda. Diba? Sinabi ko sa inyo yon. Ang glam teams, okay? Ang glam teams po ay hindi sila nagbibigay ng info ngayon. So far, wala talagang info. Aside from their projects, okay? Kaya tayo nakakakuha ng details sa iba, okay? Hindi sa glams. So itong itong mga nilalabas nila Jim na kuno-kuno ay ito ay lahat ay ang source nila dito AI. Gaano katanga itong mga tao na ito? 'Di ba? Bakit gagamitin mong source ang AI? 'Di ba? Bakit nyo gagawing Alam nyo ba ang AI is
ano yan, lahat kahit fake news. Kahit fake news, ano yan, sasabihin yan sa'yo. Oo, kahit mga, basta lahat ng lumabas. O, tanungin mo kung anong mangyayari sa 2029, 2030. O, tanungin nyo, hindi niya alam. Specific. 'Di ba? Kaya nga AI generated. So meaning to say mga kababayan, ang AI generated ay hindi siya applicable. Okay? Basis lang siya, basis. Okay? Mabigyan ka ng basis. Okay? Kung meron kang gustong i-confirm, for example, gusto mong i-confirm yung mga bagay-bagay na hindi ka sigurado. Okay? Pero magiging basis mo lang yon pero hindi totally facts. Okay? Hindi legit na totoo. Okay? Yun po yung silbi ng AI. Kaya nga ang AI ay nagagamit na rin for fake news. Yan ang kinakalaban namin sa sa politika ngayon. Fake news. Kasama namin ang mainstream media, kasama namin ang mainstream media GMA, ABS sa paglaban sa fake news. Dahil nga sa mga lumalabas na kono statement ni ganito, kono picture na ganyan, kono na lahat yan is marami nang lumalabas na AI generated. Oo. So kaya nakakatawa lang mga kabarda na itong gamit ng mga basher ay puro AI kasi nga hanggang ganun lang ang utak nila eh. 'Di ba? Hanggang doon lang po ang utak nila, 'di ba? Wala nang kumbaga sa mga kabarda, wala nang ia-asenso ang utak niya mga 'yan. So wait lang may setup lang ako. Namimiss ko na rin mag-BA. Kaya nga ako tawan-tawa sa totoo lang. Ba't ka magtatanong sa AI? Anong po, 'di ba? Ano yan, parang pinakikita mo kung gaano baba ang uri ng IQ level mo. Para magtanong kay AI. Wag niyo pong tatanungin wag kayong magtatanong kay AI. Okay? Tandaan niyo po 'yan. Kasi unang-una sa legal basis, hindi mo pwede sabihin yan ang lumabas sa AI eh. Oo, pupukpukin ka ng baril ng pulis. Pupukpukin ka ng baril sa pulis, ng pulis. Pupukpukin ka ng baril kasi sinabihan mo sila na yan ang lumabas sinabi ng AI eh. Yan yung sinabi ni artificial intelligence. Diba? Artificial lang siya. Tita Grace Hueco. Jim? Kaya nung yung nag-aaral na 10-20 lang. Siguro pwede nung pinag-aaral siya ng magulang niya nagte-10-20, no? Or hindi kaya, tsupa ng tsupa sa labas, no? Chup-chup ng chup-chup sa mga sa mga kaklase niya. 'Di ba? Grabe ang katangahan. Ay sabi ni Google, sabi ni AI, 'di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kabarda. Tatawanan kayo ng kahit sinong matatalinong tao. Pag sinabi nyo, sabi ni AI ganito eh. Tatawanan kayo, especially pag nakaharap kayo ng mga talagang matatalinong tao. Tatawanan kayo, to be honest. Kasi mga kabarda, Diyos ko, pinanganak ka sa mundo para gamitin ang utak mo, hindi umasa sa AI, 'di ba? Kaya ka nga pinag-aral ng magulang mo dahil naniniwala sila may talino ka. 'Di ba? Tapos ang ending mo, ang mga source of evidences mo kukunin mo sa AI, 'di ba? So, kagaya ng ginawa nila, okay, sa Philstar, example na lang sa Philstar, na ginawa nila ng fake news na di umano, kinonfirm daw ng Philstar. Kinonfirm daw ayon mismo yan kay Jim Panot.
Oh, kaya ito dadaling ko to sa Philstar eh. Oo. Oh, gusto mo, Jim? Daling kita sa Philstar? Gusto mo? Ah? Sinisira mo yung ano namin, kaibigan namin sa ang Philstar, 'di ba? Hmm. May mga kaibigan pa naman ako diyan sa Philstar. May mga kaibigan kami diyan sa Philstar. Hmm. Tapos sasabihin niya, iano natin 'yan. Oo, iano natin 'yan. Ay hindi po legit yung picture. Hindi po legit. Wait lang ah. Patunayan nila muna legit. Dahil according mismo, wait lang ah. Ayan, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Ba't wala? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Wala. Rinig ba ako? Rinig? Rinig? Hello? 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 Ayun. Ayun, ayun, ayun. Hello? Ayan, ayan. Okay na ba? Okay na. Okay, hello. Ayan, okay na po. Pa-like and share po ah. Uy, 71 pa lang yung ano natin ah. 71 pa lang yung ating like. Okay. Okay naman, Pickles. Yes po, Rinig. Ayan. So, eto na nga, mga kabarda. According di umano sa Philstar, okay, sabi ko nga sa inyo, ang mahina ang IQ nila Jim at ng mga bashers. Mahina talaga utak niyan. Oo. Literal. Bakit? And this is why. Itatopic natin to. 'Di ba? Kasi, 'di ba, ipapaintindi natin sa kanila. Asan na 'yun? Yan. Ipapaintindi natin sa kanila na mahina yung understanding comprehension nila. 'Di ba? Oh. Bakit po mahina yung understanding comprehension nila, mga kabarda? Unang-una, ang sinabi po, hindi po kinonfirm ng Philstar. Wala pong kinumpirma ang Philstar. Okay? Fake news po yon. Fake news yun lumabas na di umano kinonfirm daw ng Philstar. Wala pong kinonfirm ang Philstar. Okay? Wala pong kinonfirm ang Philstar regarding po dito. Okay? Gusto nyo pa ba akong pumunta ng Philstar? Diyos ko. Diba? Wala pong kinonfirm ang Philstar regarding sa inilabas na lumabas na photo. Hindi po nila na-gets itong article. Okay? Hindi po nila na-gets yung article na nilabas ng Philstar. Bakit po? Kasi nga po, ibinalita lamang ng Philstar, okay? Papaintindi ko ibinalita lamang po ng Philstar na merong lumabas na issue regarding kay David Licauco kasama di umano ang kanyang girlfriend. Pero wala pong kinonfirm na sinabi ng Philstar doon na pakisend nga sa akin yung ulit, yung tawag dito, yung sa Philstar. Isend nyo po sa akin yung link. Okay. Wait nga lang, hanapin natin. Kay yun di ba? Kay Celebrity Hub. Wala pong inilabas.
ang Philstar na ano, na regarding na ano sa issue na ito, pagkukumpirma, okay? Na ewan ko ba, bakit? Bakit nila pinipilit? Dahil meron pong mga David, okay? David supporters, okay? Hindi ko napapangalanan or hindi ko nababanggitin ang kanilang grupo. Pero confirm po na sinabi ng mga ng mga supporters ni David na that was edited. Okay? That picture was edited. Okay? Hindi ko na lang babanggitin yung dahil ayaw nga nila. Ang golden rule po ng ni David at ni Barbie ay wag mangingialam, okay, sa issue or wag sasagot sa issue. Kaya nga po maraming pinatalsek sa David Troops, maraming umalis sa Barbinatics dahil kahit na masakit na ang binabato sa dalawa, hindi sila pwedeng sumagot or hindi sila pwedeng makisali. Okay? At bawal maglabas ng personal information regarding sa nalalaman nila. Okay? That's the golden rule. Kaya po intindihin natin. Ito kasi yung sinasabi ng iba, Mamang, bakit tahimik ang David Troops? 'Di ba? Bakit tahimik sila pagdating sa issue kay David, di man lang pagtanggol? Kasi po meron silang tinatawag na golden rules. Okay? Na alam naman ni Barbie sa ni David na meron silang defenders like us. Okay? Like me, like Mamang KJ, like Barda United. So eto, nakikita nyo dyan. Okay? Ito yung ginawa ng article. Okay? Ng Philstar. Okay? David at jowa, hindi peke ang pagsasama sa Taiwan. Okay? Yun yung title. That is the title. Okay? Hindi yun. Ang title po is not a confirmation. Okay? Para po dun sa maliliitang IQ level. Okay? Especially, yung hindi naman dumaan talaga. Okay? At hindi alam yung mga paggagawa ng article. Okay? At hindi alam yung tinatawag na clickbait. Okay? Clickbait para maintriga ka. Okay? Lahat po ng vlogger gumagawa niyan. Even ang mga batikang artista na vlogger, mga batikang mamamahayag ay gumagawa po sila ng clickbait. Okay? Ang kaibahan lang natin, tayo kasi naglalagay tayo ng patanong. Tandang patanong. Okay? It's a question mark. Okay? Para iwas cyber libel. Ganun yon. Okay? Kasi patanong. Okay? So, ito po, yun nilabas nila. Okay? Ayon sa Philstar, inulit nila yung lumalabas na issue. So, dito, may mga nag-comment na fake ang lumabas na photo ni na David Licauco at girlfriend na si Alex Manalang habang nagbabakasyon sa Taipei. Malayo raw, kaya nga gumagamit sila ng raw. Meaning to say, mga kabarda, pag gumamit ang isang artikulo ng raw, hindi kumpirmado, hindi sure, hindi siya credible kasi may raw. Okay? Hearsay sa makatuwid. Okay? Raw daw, it's yan. Okay? Tandang pananong yan. May tandang pananong yan. Okay? Kaya nga ang katawan, malayo raw ang katawan. Okay, wait lang. Malayo raw ang katawan ni Alex. Wait nga, gumagalaw eh. Malayo raw ang katawan ni Alex. Raw ni Alex sa mesa. Patunay na edited ang larawan. Okay? May nagsabi namang edited talaga ang pictures.
Okay? So, kung babasahin mo mabuti at iintindihin mo yung article, inuulit lang nila yung napag-uusapan through social media. They repeat the issue between this Alex and David Licauco rumors, 'di ba? So eto 'yon ang patunay mga kabarda na maliit ang utak nitong mga bashers na ito. Kasi nga, they are bashers eh. Ang alam lang nila ay paano kaya natin masisiraan si David? Ay paano kaya natin magagantihan sila Mamang Pickles? Ay paano kaya natin maano? Lahat po ng article, okay, lahat na nagbabalita, pwedeng gumamit ng daw, ng raw, ng kahit na ano. Okay? Pwedeng gumamit ng sinasabi niya ng yes, legit ito. Di ba marami na napeke dyan, kagaya na lang ng Barson. Example natin ng Barson, ilang mamamahayag, sila Mr. Pupa, sila ano pa, yung pinagyayabang ni Jim Panot. Di ba? Na-debunk natin sila ron. Na sinabi ko from the very start na ang Barson ay scripted. It's for promo. It's for the movie itself. Dahil kailangan kumita ng Netflix.